tuloy-tuloy pa rin ang espekulasyon kung ano ang kahihitnan ng impeachment trial ni Sara Duterte na supposedly June 2 pero ipinagpaliban ni Chis Escudero sa June 11. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Tinalakay po natin last episode ko yung posibilidad na hindi matuloy ang impeachment trial dahil sa, sabi ni Amy Marcos, failed na daw. Dahil mayroong 11 senators na tinaguriang kill impeachment senators na sisiguraduhin na patay na ang impeachment trial ni VP Sara. Pero ano po ba ang mga pwedeng mangyari kung hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? May posibilidad ba na magkaroon ng another people power? Panoorin po natin kung ano masasabi ni Atty. Rene Bueno tungkol dito. Pero bago po natin panoorin yung kanyang video, pasyalan nyo po yung kanyang YouTube channel. Subscribe. Dahil ang dami po nating matututunan mula kay Atty. Rene Bueno. Pakinggan po natin siya. So let us take a hypothetical situation. Kunwari ang ating House of Representatives ay in-impeach ang isang impeachable official. At pagkatapos ang articles of impeachment ay na-endorso sa Senado. Pero ang Senado, upon receipt of the articles of impeachment, decided not to act on it. Instead, they schedule it on a later date. Sasabihin natin 3, 4, or 5 buwan in-schedule para basahin yung articles of impeachment against an impeachable official. Let us say Vice President yung in-impeach ng House of Representatives. So pagdating ng takdang oras upang basahin ang articles of impeachment sa Senado, they decided again to reschedule it again and again. And finally, ang naging decision nga is to refuse to act on the impeachment complaint. So in this case, what is going to be the liability of the Senate refusing to act on an impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives? So let's start with the basics. Yung discuss muna natin yung fundamental rule about the impeachment complaint. Ayon po sa ating Artikulo 11, Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, it provides that the Senate has the sole power, exclusive to, the exclusive and sole power to try and decide an impeachment complaint. So, ito ay isang sistema ng checks and balances sa ating pamahalaan upang ang mga public officials, especially those who are impeachable, ay maging accountable sa ating taong bayan kapag sila ay gumawa ng kalokohan. Winawaldas, ginagastos ang perang ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Naggaling sa taxpayers' money ito. Pagkatapos ginastos mo daang-daang milyon, pagkatapos hindi mo may paliwanag kung saan mo dinala yan. Ano yan? Tinago mo sa refrigerator nyo at pinalamig doon yung pera at hindi mo may paliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang mga ginastos mong salapi ng taong bayan. So, if this is going to be the case, what will happen if the Senate will ignore this impeachment complaint? What will happen if they will refuse to act on it? So this is going to be a direct hit on the provisions of the 1987 Constitution. Ito po ay isang seryosong paglabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. Dahil sabi ko nga kanina, maliwanag, crystal clear. Kinakailangang agad-agad kumilos ang Senado na mag-conduct na impeachment trial kapag natanggap na nila ang isang impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives. Pero dito sa ating ehemplo, hindi ho kumilos yung ating Senado. So what is going to be the accountability of the Senate? Ang isang problema dito ay
although the 1987 Constitution mandates the Senate to forthwith act on the impeachment complaint, the problem is that there is no corresponding penalty na pwedeng ma-impose sa ating Senado. Senado who refuses to act on the impeachment complaint. There is no express provision under the 1987 Constitution kung sila ba iparurusahan ng batas. So, taong bayan siguro ang dapat magparusa dito. Magkakaroon dito ng political accountability ang mga senador just in case they will not act on it. So, hindi po malinaw sa ating saligang batas kung anong klaseng parusa ang dapat matanggap ng mga senador na hindi umaaksyon sa isang impeachment complaint. Secondly, meron po tayong tinatawag sa mga nanunungkulan sa atin na bago sila officially mag-assume ng kanilang public office, they need to take their oath of office. So, lahat ng ating mga senador ay nag-take yan ng oath before they officially assume their office. They swear to uphold the 1987 Constitution. Sabi nila, I will protect and defend the 1987 Constitution. Yan po ang isang importanteng linya na sinasabi doon sa kanilang oath of office. Paano hindi sila umaksyon dito sa isang impeachment complaint na mandato ng ating saligang batas? So that would be another direct hit to the provision of the Constitution. That would be a very clear violation of the 1987 Constitution and the oath of office na sinabi nilang, I will protect, I will defend the 1987 Constitution. Ano mangyayari? Diba? What is going to be their liability? Anong parusa ang dapat ipataw sa mga mambabatas na tumatangging ipatupad ang tungkuling kanyang sinumpaan, ipinangako sa ating taong bayan. Medyo andi dito yung yung gray area na talagang walang sinabi ang ating konstitusyon, ang ating batas na merong mga corresponding penalty. Pero ito ay maliwanag na betrayal of public trust no? Maliwanag na pagsira sa tiwalang ating ibinigay sa lahat ng mga mambabatas, sa lahat ng mga public official na ilinagay natin dyan upang tuparin ang kanilang sinumpang katungkulan. At hindi po biro ito kasi kapag mayroong isang public official na pinaniwalaan ng ating mababang kapulungan, ng ating kongreso, na talaga namang may duda sila na hindi maipaliwanag na isang pondo na worth hundreds and hundreds of millions ay hindi maipaliwanag kung saan dinala. Tapos sasabihin ng impeachment court na ay may mas mahalagang dapat pag-usapan dito sa mataas na kapulungan. Set aside dan, and then later on sinabi, let us not act on it. Nagkaroon na refusal to act on the impeachment complaint. Ano ibig sabihin yan? Binaliwala ninyo yung inyong katungkulan sa ilalim ng ating saligang batas. Binaliwala ninyo na ang isang public official na lantarang nagnanakaw ng pera ng taong bayan ay hahayaan ninyong patuloy na maglingkod. Actually, hindi patuloy na maglingkod Hahayaan ninyong patuloy na mangulimbat, magnakaw ng pondo ng bayan. Mas importante yung mga binalangkas ninyong mga proposed bill diyan sa Senado, sa House of Representatives, na pwede nyo namang talakayin later on. Mga economic provisions under these different proposed bills. Puro pera pinag-uusapan din yan dito nga ninanakaw na yung pera pero hindi nyo bigyan ng panahon upang talakayin at nang malaman kung nasaan yung pera ng taong bayan. Hindi nyo binibigyan ng importansya. Sasabihin nyo, pwede naman, wag nang pansinin muna yan at
At makakasira yan sa takbo ng ating pamahalaan at ng ating ekonomiya. Talagang pag hindi mo naman din naman inasikaso to, daang-daang bilyon ang pinag-uusapan na nawawalang pondo, talagang sira ang ekonomiya natin. Instead nitong mga pondo na ninakaw ng mga public officials na to, ginagamit sa pangkabuhayang proyekto ng ating pamahalaan, ay napunta lamang sa iisang bulsa. Ano tawag nyo dun? Diba? Economic sabotage yan. No? Plunder yan. Mahigit 50 milyong piso ang ninakaw. Daan-daang milyon. Ang total niyan umaabot na din sa bilyon. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ninakaw na mga public official na pinagkatiwalaan natin na ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa kanilang mga ipinangako sa taong bayan ay maglilingkod ng tapat, buong tapat, no? At ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng sambayanang Pilipino, yung pala ibibigay lahat, kukulimbatin lahat ang pera ng taong bayan, itatabi sa kanilang bulsa at ipamimili ng iba't ibang negosyo at bibili ng mga ari-arian sa ibang bansa, kukuha ng another passport, kukuha ng another citizenship, bibili ng citizenship sa ibang bansa. Alam nyo, sa ilalim po ng international law, may mga tinatawag tayong multiple citizenships, multiple passport holders, na kung saan kung meron kang talagang sapat na pera, ay pwede kang bumili ng passport, pwede mong bilhin ng citizenship ng isang bansa katulad ng Portugal, ng Greece, ng Saint Dominic, ng Saint Kitts, Dominican Republic, Spain, and even in France, no? Ang tawag dito, citizenship by investment. Duda ko yung ibang official natin bumili na ng passport, bumili na rin ng citizenship through the citizenship by investment programs of these different first world countries. Duda ko, yan ang ibang ginawa. Yung iba dyan, multiple passport holders na. Yan, dapat imbestigahan din yan ang ating National Bureau of Investigation. No? At siguro yung sinasabi ni Justice Remulla na may higit isa o dalawa o tatlong passports ang isang dating public officials na nalingkod dyan sa ating Office of the President, hindi Philippine passport yan. Passport yan sa ibang bansa na kung saan nakabili siya, nakapag-invest siya through the citizenship by investment or permanent residency by investment. Dalawa yan. Permanent residency by investment, ito passport mo. Immigrant ka rito. Citizenship by investment, ito passport mo, citizen ka, sumumpa ka dito, multiple national ka na. Yun ang sinasabi siguro ng ating Justice Secretary na si Boying Remulla. At ito yung interesting, no? Sapagkat ang ating pong Korte Suprema ay hindi po pwedeng mag-encroach dun sa powers ng ating Senado. Hindi sila pwedeng mag-interfere. There should be no intervention doon sa activities, political activities ng Senado pagdating doon sa impeachment process. Sapagkat itong impeachment process, ang sabi ko nga kanina, ay exclusive. Sila lang yung may sole power to try and decide impeachment cases. So therefore, kapag nagreklamo ka sa ating Korte Suprema, hilingin mo sa ating judiciary na utusan ng Senado na umpisahan ng isang impeachment process. Mukhang this is going to be a remote possibility because that is going to be an intervention on the part of the judiciary on the powers, exclusive powers of the Senate to try and decide impeachment cases. So, yun pa ang isang problema dito. Except in cases na nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Senate. Pero another process na naman to, matatagalan na naman ang pagdinig sa ating impeachment complaint na isinampa laban sa isang impeachable official. Okay?
So, ang isang potential ano na lang dito, yung susunod na eleksyon, no? Bagay nagkaroon na ng konting pagbabago ditong nakaraang eleksyon ng Mayo sapagkat mukhang medyo nag-isip ang ating mga kababayan, no? Yung mga talagang hindi kwalipikado ay talagang hindi nila binoto sa ating Senado, sa House of Representatives, even doon sa mga local elections. So, sana sa susunod na 2028 elections, kung sakasakaling hindi matuloy itong impeachment na to, talaga naman pakapalan ng mukha to eh. Pag ito hindi natuloy, pakapalan ng mukha to. No? Ito ay malinaw na pag-ubuso sa tiwalang ipinagkatiwala ng ating mga mamamayan dito sa mga elective public officials. So, kung gano'n ang mangyayari, talagang political accountability, talagang magkakaroon dito ng siguro between now and 2028 ang magagawa ng taong bayan dito. Magkakaroon dito talaga ng sobrang galit ang taong bayan. Yan, sigurado ko yung social media puputaktihin yan, no, ng mga komentaryo, paglalabas ng galit ng taong bayan laban dito sa mga hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Magkakaroon yan ng massive protest, definitely. So kapag ang isang political activities like this impeachment, mapapansin nyo sa kasaysayan natin, kapag napuno ang taong bayan, kumikilos yan. Sabi nga ni FPJ, kapag puno na salap, dapat nang kalusin. So napupuno, may hangganan ang pagtitimpi, ang pasensya ng taong bayan. So sana sa Senado, kung sakasakaling magkakaroon ng refusal to act on an impeachment complaint, pag-isipan niyo pong mabuti. Huwag niyo pong hayaan na mangyaring muli ang nangyari nung EDSA 1, ang nangyari nung EDSA 2. Kung saan sumambulat ang galit ng taong bayan, nagpunta sa kalsada, puwenersang mag-resign ang isang mataas na pinuno ng ating bansa. Pag-isipan niyo pong mabuti. So ayan, kung sakali pong patayin nila ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado, ano po ang dapat gawin ng sambayanang Pilipino? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.